Walang depensa walang kadepensa. Pinagtatanong mo, pero wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Dito pa lang meron na pong dito pa lang may plano na po kayong panghiya dito. Totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo, pinlano po nyo ito Pati sa sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag, doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Ito ang Wow Trending. Congressman Marcoleta in-expose ang masamang plano ng Quadcom laban kay former President Rodrigo Roa Duterte para pahiyain, durugin, ipitin ang dating Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Tatay Digong. Pero bakit anya hinayaan daw ni former President Rodrigo Roa Duterte na pumunta sa pagdinig ng Quadcom kahit mag-isa lang siya? May 3 abogado siyang kasama pero hindi ito pinayagan ng Quadcom na tulungan si former President Rodrigo Roa Duterte. Walang kodigo na dala, tanging candy lang na white rabbit ang bitbit. Pero bakit nga ba hinayaan ito ni Tatay Digong na tanungin siya ng mga tanong na walang kakwenta-kwenta katulad na lang dito sa mga tanong ni Franz Castro? Ayon pa kay Congressman Marcoleta na sinadya ito ni former President Rodrigo Roa Duterte para ma-expose sa sambayanang Pilipino kung gaano kawalang kwenta ang mga congressman sa Quadcom. May mga abogado naman anya pero dahil nga busog sila sa pera na galing kay Tambaluslos, kahit pa alam nila ang totoo, gagawin pa rin nila kahit mali para linlangin ang mga Pilipino sa kung ano talaga ang totoo. Pero hindi sila nagtagumpay, binaon sila sa kahihiyan at real talk ang inabot ng mga buhayang congressman kay Tatay Digong. Partida, matanda na si Tatay Digong at 80 years old na siya ngayon, pero ang memorya niya pagdating sa batas nakakabilib pa rin. Diniscuss din ni Congressman Marcoleta kung ano ang mali at halatang sinadyang gawin ng Quadcom. Komento pa nga ng mga netizen na galing mo sir, lalong lumawak ang aking kaalaman. Totoo nga na pinagkaisahan ang ating mabuting former President Rodrigo Roa Duterte. Siya lang ang nagtatanggol sa sarili niya sa Quadcom, pero napaka-smart pa rin ni Tatay Digong. Sa edad niya, isa laban sa unlimited na tanong kinaya niya. Isa sa magandang naidudulot ng social media ngayon ay nabibigyan ang halos lahat ng tao ng akses sa mga pangkasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Malaking tulong ito lalo na sa paparating na eleksyon dahil nakikita natin ang tunay na mga layunin ng mga kandidato, kung karapat-dapat ba silang ihalal. Kaya maging matalino po tayo sa pagpili ng iboboto. Huwag niyong ipagbili ang inyong dignidad dahil sa nakikita at nararanasan natin ngayon. Tayo rin at ang ating mga anak at susunod pang henerasyon natin ang magdudusa sa mali nating desisyon. Salamat at may ganitong programa, natututo ako tungkol sa karapatang pangtao at tungkol sa batas. Kaya pala, sapol na sapol silang lahat sa hearing kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kulang sila sa pag-aaral at pag-uunawa tungkol sa batas. Ang mga Quadcom, sila tuloy ang nalagay sa kahihiyan. Grabe maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga paliwanag ni Congressman Rodante Marcoleta. Bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng kakulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation Ang aking description, inquisition Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensya ang pinag-uusapan dyan.
Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mong yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in need of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila ay resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Oh, nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun, Jen? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit to? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo nung affidavit magamit na yun. yun, oo. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Oh, Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit Opo. para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Oh. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-o-object na kagad doon eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, Hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Yung right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala. Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Hindi, wala. Bali, wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination na yun. Yes po. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Opo.
O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Oho. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. no? Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground. Hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Oo. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Wala kang Paano palaya. mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Oho. Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh, hindi yan ang tingin na gusto mo. Yan ba ang Kung pinili ikaw mo? ay kukuha ng abogado, yan ba ang pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Oho. Pero paano po yung appearance? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Si Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado Sa sa loob harap ng ng korte. Oho. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Oho. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Oho. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process dyan? Ano Kung pa po? pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan ay confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Asierto ata ang pangalan. Opo, yun, kinwesto niya yung kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Oho. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Oho. Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Oho. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng ganun eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag ko dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Ayun. Kaya pala nung questionin ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni dating po, nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Eh sabi nung ni Chairman Barbers, nagtatago po sa akin. Kami nga po, hindi rin namin alam kung saan naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite. Pinayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi papayagan ng korte yung ganun eh. Oho. So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Oo. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito? Paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan? Ilang kayong magtatanong
at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the President. Oho, tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, Oo. dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat ng chief of police nung kanyang panahon? Oo, Ayan, sila oo. nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oho. Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Oho. Eh, yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon na, hindi maiisip ng tao ngayon yan? Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oho. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, opo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Minardo Atty. Guevara. Oho. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General? Sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati siyang DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Oo. Sa panahon niya, Si ano, yung nagkasakit, ano? dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Oho. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Oho. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Ngayon, Pangulong Duterte. lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna yung kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Oho. Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ng ni Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ho ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion na ipatawag natin dito eh. Ngayon ka lang kasi anya, dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig eh. Hindi mag-motion ka anya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga sumagot, Kong. Kailangan mag-file ka ng Motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig ng dating Pangulo Duterte, Kong. Hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Oho. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Ah, opo. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Oho. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan, EJK tama ka. lang. Opo, Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakop na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. Oho. So hindi balanse. Nasaan ang katwiran? Oho. Kaya ang tawag ko dyan Inquisition. hindi po ito... Hindi Quadcom Quackcom. Alam mo, ibig sabihin ng Quackcom? Dati po ginagamit. Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Yung hindi tunay na doktor, na nagdodoktor-doktor ang tawag. Quack doctor po tawag ano doon. ito, the Quackcom. Yun ang talagang dyan, yun ang talagang tawag dyan. Oho. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president? Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Oho. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga. Totoo. Akala ko ba totoo yun? Oho. Tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun?
provoke. Former senator. Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Aha. Akala ko bang pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Kasi, Anong role niya doon? actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit nga lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga eh. Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa Hindi mo nga EJK. pwedeng i-connect yun nang Opo. wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Oho. Pero kung sasabihin mo lang doon, pagkatapos ikukonek mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. sasabihin Objection ng talaga yan. objection. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. Oho. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Covered na ng murder. Opo, pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron ba judicial sanction? Wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Hearing muna. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quackcom pala. Pero yung last point ko, bago lang tayo mag-break, at ayaw kong mawala yung init ng ating mga viewers. Pinaiinit mo ko eh. Hindi, si Nelson. Hindi Nelson, ikaw na nga magpainit kasi, sa kanya. ito ka nga, imagine ninyo, first time na nangyari sa atin ngayon, pag samasamahan yung ating mga viewers sa online. Yung mga nanood sa Quadcom, nanonood ngayon. Nandito ngayon sa atin. Walang hearing ngayon eh. Kasi parang ina-assist nila, parang tinitignan nila. Anong pagkakaiba nito? Pagkakaiba, Para tayo, tatlo lang tayo. Para mabalanse. Nakapanood na nila yung hearing eh. O anong assessment? Sinusukat nila ngayon. Hindi, nagkamali ka. Dapat tinawag mo si Pangulong Duterte. Darating yun eh. Meron pa namang espasyo dito eh. Pwede pa ba? Next week. Palagay ko. Next week. At least dito. Ako magtatanong sa kanya. Opo. Hindi na kami, tatahimik na kami. Hindi. Tatahimik na kami. Hindi kayong magkocross, ako magdidirect. Kami yung Quadcom. Hindi, kuwak. Double, dalawa lang. Yung punto na yun bang mga di umano, ko nga, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte, ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quackcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process,
At kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Oho. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Oho. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Oho. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, Opo. At tatanggapin. at tatanggapin, ngayon pa pinagtatawanan ko na yung ICC. Oho. O pag-usapan natin ng ICC. Opo. Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun na ba? Kasi Anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko lang wala naman ata nag-motion kung na siya Hindi, kaya inimbitahan. nga, gusto ko nga tanongin, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Dating Congressman Nery Colmenares. Opo. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit. Bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayong panghiya totoo. dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Hindi mo nahalata. Hindi, ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Eh, magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Eh, Duterte. paano kung halimbawa, yung talagang ano, paano kung hinablik? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Tama nga. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality The cold of an impartial judge. Yes. Kaya nga doon pa lang sa setup, oy, doon ka. Ikaw doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka ron ng mahigit na 10 oras? Oho. Mag-alas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga... Chairman Barbers nga eh,